Unti-unting binuksan ni Eliana ang pintuan ng mini walk-in closet. Pagkabukas ay natahimik ang kambal. Nagkatinginan pa ang mga ito. Worry may ginawa ng kasalanan. Babies, tapos na kayo? Tanong niya sa kambal. Yes po mommy, we are done and ready to go. Si Emerald ang sumagot sa tanong niya. Okay, oh, you are wearing your terno shirt. Ang cute ninyo tignan, aniya ni Eliana sa kambal. Really mommy, we cute daw tignan. I'm right kanina, saad naman ni Emerald. Yeah, tipid na sagot ni Harold sa kapatid. Mommy, bihis na po ikaw, saad naman ni Emerald sa kanya. Okay, wait for me outside, aayusin ko pa hair mo, sagot niya kay Emerald. Okay po, sagot ng dalawa at lumabas na ng walk-in closet. Pagkalabas ng dalawa ay nagbihis na siya. Naisip niya na mag-denim shorts din para terno sila ni Emerald. Gusto niya na terno sila ng princess niya. Kinuha niya ang denim shorts niya at ang plain black shirt niya. After wearing it, she tucked in her shirt into her shorts. Pagkatapos ay kinuha niya ang white sneakers niya at sinuot. Lumabas na siya ng mini walk-in closet at naabutan niya si Emerald na nasa harap na ng vanity mirror habang si Harold ay nasa kama nakaupo, hawak nito ang iPad nito. OMG! Terno tayo mommy, how lovely, saad ni Emerald na may malapad na ngiti sa mga labi nito. Yes baby, I will fix your hair na, saad niya kay Emerald at nilapitan na ito upang ayusan ang buhok nito. Itinali niya ang buhok nito into height ponytail. May ribbon ng tali ng buhok nito na color red. Nang matapos ay masaya itong nakatingin sa salamin. Wow, I'm pretty na like you mommy, saad ni Emerald na nakangiti ng malapad kaharap ng salamin. Yes baby, you are pretty, saad naman ni Eliana sa anak. Tumayo na ito at siya naman ang nag-ayos. Naglagay lang siya ng lip tint para sa lips niya. Hindi na siya nag-makeup at sa mall lang sila gagala. Inayos din niya ang buhok niya into high ponytail. Nang matapos ay binalingan niya ang mga anak niya na pareho nang nakaupo sa kama magkatabi. Babies, be good to your dad. Behave kayo. Bili niya sa mga ito. Yes po mommy, sabay na saad ng dalawa. Okay, good. Let's go outside. Your dad is waiting, saad niya sa dalawa. Nasabi ba niya na Marco is wearing his cargo shorts and a black shirt? Yes, terno silang lahat ng suot. Pagkalabas nila ay tumayo na si Marco para salubungin sila. Natulala ito nang makita si Eliana. Ang ganda nito tignan kahit na simple lang ang ayos nito. Ang ganda nito. Gusto niya itong salubungin ng yakap at halik pero hindi pa pwede. Tiis-tiis muna at darating din tayo dyan. Let's go, saad ni Eliana sa kanya nang makalapit na ang mga ito sa gawin niya. Ramdam niya na namumula ang kanyang mga tenga. Tumikim muna siya bago sumagot. Okay, tara na, saad niya sa mga ito. Akmang maglalakad na sila paalis ay nagsalita si Emerald at nakatingin pala ito sa kanya. Why are your ears turned red po? Are you sick po? Saad nito sa kanya. Bumaling naman si Eliana sa kanya at tinignan ang tainga niya. Nag-iwas naman siya ng tingin rito. Nahihiya siya at mas lalong namula ang tainga niya. Pati na din ang mga pisngi niya. Princess medyo mainit lang kaya ganito, saad niya kay Emerald. Tumanggaw naman ito at sumangayon sa sinabi niya. Nagpasalamat naman siya at naniwala ito. Are you sure you are fine? Tanong ni Eliana sa kanya. Nakatingin pa din ito sa kanya. Yeah, I'm fine. Nothing to worry about, saad niya kay Eliana. Okay, let's go na, saad ni Eliana at nauna nang maglakad ang kambal. Sumunod naman si Eliana sa mga ito. Alam ni Eliana kung bakit namumula ang tenga ni Marco sa kanina. Iba ito makatingin sa kanya kanina. Natatawa na lang siya sa isip niya. Nang makarating sa parking ay iginiya na niya ng mga ito sa sasakyan niya. Una niyang pinagbuksan niya ng pinto ang kambal sa backseat, pagkasakay ng mga bata ay si Eliana naman ang pinagbuksan niya ng pinto sa passenger seat. Thank you, aniya ni Eliana sa kanya. Ngiti lang tugon niya rito. May mga bodyguards na kasama sila pero nasa kabilang sasakyan. Nagpaiwan naman ang dalawang yaya ng kambal dahil mag-aayos pa daw ito ng mga gamit para sa pag-uwi nila mamaya. Nang makapasok na siya sa sasakyan at pagkaupo niya ay nag-seatbelt na siya. Pinaandar na niya ang sasakyan.
Nagsimula na silang magmaneho patungo sa mall. Kasunod naman nila ang sasakyan ng mga bodyguards nila ni Eliana. "Kids, ano gusto nyo gawin sa mall?" tanong ni Eliana sa kambal habang nasa biyahe sila papuntang mall. "I want to play sa playhouse, mommy. I want to try it," saad ni Emerald sa kanya. Hindi pa naranasan ng mga ito na maglaro sa mall. Kaya pagbibigyan niya ang mga ito. "Okay, princess. How about you, Kuya Harold?" saad naman niya kay Harold. "I want to go to the bookstore, mom," anito sa kanya. "Okay kuya," saad niya kay Harold. Alam niya na ang bookstore lang ang gusto nito puntahan kapag nasa mall sila. Naging busy na ang mga ito sa iPad nila kaya binalingan niya si Marco. "Oh, narinig mo naman ang gusto nila diba?" aniya kay Marco. Tumango naman ito at sumagot. "Oo, thank you," saad nito sa kanya at ngumiti naman ito. Nag-iwas siya ng tingin dahil sa tuwing ngumingiti ito kanya ay parang hinahabol ng libo-libong daga ang dibdib niya. "Okay, hahayaan kitang ikaw ang umalale sa kanila sa gusto nilang gawin at puntahan mall para mag-bonding kayo mag-ama," aniya kay Marco. "Sige, huwag kang hihiwalay sa amin," sagot naman ni Marco. "Of course, nakasunod lang ako sa inyo," aniya naman kay Marco. Kumalas na sila sa pagyakap sa isa't isa at lumapit sa mga bata. Hinalikan nila ang mga ito. Pumasok na sila sa loob ng mall. Nauna ang dalawang bata kasunod nito si Eliana. Nasa likuran siya nito. Ang saya niya dahil nakakasama na niya ang mga ito. Ang sarap pagmasdan habang nakangiti ang ito. Dalawang bodyguard lang ang pinasunod niya sa kanila. Inutusan niya itong medyo dumistansya sa kanila habang naglalakad. Ang iba ay nasa paligid lang at nakamasid kaya kampante siya na safe sila lalo na ang mga bata. Maya-maya ang huminto si Eliana sa paglalakad. Nilinggan siya nito. "Marco, gusto ni Harold sa bookstore muna," saad nito sa kanya. "Sige, let's go," saad niya kay Eliana at pasimple niyang hinawakan ang kamay nito at hinayla na. Sinundan nila ang mga bata patungo sa bookstore ng mall. Hindi niya ininda ang akmang paghila ni Eliana sa kamay nito na hawak niya. Mas lalo pa niya itong hinigpitan ng hawak. Kalaunan ay nagpaubaya na ito. Magkahawak kamay sila nang pumasok sa bookstore at hinanap ang dalawang bata. Nandoon ang mga ito sa Hill Ira ng mga new release book. Lumuwag ang hawak ni Marco sa kamay ni Eliana kaya naman ay sinamantala niya iyon upang makawala sa pagkakahawak nito sa kanya. Nauna na siyang lumapit sa mga bata. "Babies, may napili na kayo?" tanong ni Eliana nang makalapit. "Opo, mommy. Here po oh," sagot ni Emerald sa kanya at ipinakita ang hawak nitong libro. Nagbabasa kasi ito minsan kapag gusto nito. Ngumiti naman siya kay Emerald. "How about you kuya?" saad niya kay Harold. Abala ito sa pagpipili ng mga libro. "I'm not done yet mom. Hinahanap ko po yung libro na gusto ko. I know that it out na. Nakita ko kanina sa online," saad ni Harold sa kanya. "Okay, take your time," sagot naman niya kay Harold. Bumaling siya sa likod niya. Hindi kasi niya napansin si Marco na sumunod sa kanya. Pagkalingon niya ay wala ito sa likuran nila. Iginala niya ang tingin pero wala talaga ito. Saan kaya nagpunta ang isang yun? Tanong niya sa isip. Maya-maya ay may nagsalita sa gilid niya na hindi niya napansin. "Looking for me," saad nito na ikinagulat niya. Lumingon siya dito at pinaningkitan ng mata ang nagsalita. Walang iba kundi si Marco. Para itong kabute kung saan-saan sumusulpot. "Ano ka ba, muntik na akong mapasigaw? Para kang kabute dyan," saad niya kay Marco. Tumawa lang ito ng mahina. "Magugulatin ka pala, hahaha, sorry," saad nito sa kanya. Abala pa din ang mga bata kaya hindi sila pansin ng mga ito. Buti na lang, inirapan niya ito. "Saan ka ba kasi nanggaling at bigla ka lang nawala?" tanong ni Eliana sa kay Marco. "Oh, I got this one. Sigurado akong magugustuhan ito ni Harold. This is the last one copy of the book kaya binili ko na agad," saad niya kay Eliana at ipinakita ang libro na hawak. Lumingon naman ang dalawang bata at kapwa namilog ang mga mata sa nakita na libro lalo na si Harold. "Mommy, that book. Kuya is looking for it. Panipi," saad ni Emerald. Lumingon sila sa mga bata at lumapit sa mga ito. Iniabot ni Marco kay Harold ang libro. "Here son, it's for you. I know you like it. It's the last copy of that book,"
I bought it for you, saad ni Marco kay Harold. Kuya, it's yours. You have a copy na of that book, saad ni Emerald sa kapatid. Tumingin naman si Harold kay Marco. Ngumiti si Marco kay Harold. Take it, para sa'yo yan. Daddy bought it for you, aniya ulit ni Marco at inilahad ang libro kay Harold. Ilang sandali lang ay kinuha nito iyon. Thank you po, saad ni Harold kay Marco. You're welcome my son, saad ni Marco at niyakap niya ito. Hinayaan lang siya nito na yakapin ito. Ngumiti naman si Eliana sa mga anak niya. Pagkatapos ay binayaran na nila ang mga napili ng mga ito. It's on ni Eliana, saad ni Marco nang akmang ibinigay ni Eliana ang card niya. Binigay ni Marco ang card niya sa cashier para mabayaran na ang mga pinamili ng mga bata. Okay, sige, thank you, saad naman ni Eliana kay Marco. Ngumiti naman si Marco sa mag-ina niya. Dumistansya na si Eliana kay Marco dahil ito na ang magbabayad ng mga pinamili ng mga bata. Pumunta siya sa gawin ng mangga anak niya. Pansin niya ang curious na tingin ni Emerald at Harold sa ama ng mga ito. Mom, he's weird. He keeps on smiling. Is Dad okay? Saad naman ni Emerald. Your dad is fine. He is just happy na nakasama niya kayo. Ayaw niyo ba na lagi nakasmile ang daddy ninyo? Di ba you said na you are scared of him kasi nga has a serious face? That's why he is trying his best to look good for you guys. So, you guys are not going to be scared to him, paliwanag niya sa mga bata. Tumanggaw naman ang mga ito sa kanya. Ilang sandali ay lumapit na si Marco sa kanila dala ang mga pinamili nila. So, where do you want to go next? Tanong niya sa mag-ina niya pagkalapit niya. I want to go the arcade, aniya ni Emerald. Okay, arcade here we go, saad niya sa mga ito at hinawakan sa kamay si Emerald at Harold. Ngunit bumitaw si Harold at humawak sa kamay ni Eliana. Nagkatinginan sila ni Eliana. Sumenyas siya kay Eliana na, it's okay, at ngumiti kay Harold at Ellie. Harry po, saad ni Emerald sa kanya. Naglalambing na ito sa kanya at masaya siya. First time na mabuhay ito. Tinawag niya ang isang bodyguard at ibinigay ang mga pinamili ng mga bata. Pagkatapos ay binuhat na niya si Emerald. Niyakap nito ang mga maliliit na braso sa leeg niya at naglakad na sila patungo sa arcade. Kasunod nila sila Eliana at Harold sa likod. Hindi pansin ni Marco paglingon ni Emerald sa likuran nila at ngumiti ito na mapang-asar sa kuya nito. Nakita naman ito ni Eliana at pinandilatan niya ito ng mga mata. Hi, ang pilya talaga nito, saad ni Eliana. Sa isip, natakot naman ito sa kanya at bumaling na ito sa harapan. Sinulyapan niya si Harold na hawak niya sa kamay. Tumingin naman ito sa kanya at ngumiti siya rito. Ngumiti din ito pabalik sa kanya. Ramdam niya na nag-enjoy ito pero hindi lang nito pinapahalata. Nang makarating na sila sa arcade ay nagpababa na si Emerald sa kay Marco. Excited na itong makapaglaro dahil first time ng mga ito. Baba na po ako. I want to play, saad ni Emerald kay Marco. Okay princess, aniya ni Marco kay Emerald. Yehey, kuya, let's go, masayang saad ni Emerald sa kuya Harold nito. Princess, we need to get a token first. Look at the other kids they buy a token para makapag-play sila, saad na paliwanag ni Harold sa kapatid. Okay, now I know na. Thank you kuya for being matalino always and for teaching me, aniya ni Emerald sa kuya Harold nito at niyakap naman nito ang kapatid. Nakakataba ng puso panoorin ang magkapatid. Mahal na mahal nito ang isa't isa, saad ni Marco sa isip niya. Maya-maya ay lumapit na si Eliana at may dala na itong mga tokens para makapaglaro na ang mga bata. Here's your tokens babies, saad ni Eliana mga bata at inabot nito iyon sa kanila. Thank you mommy, come on kuya, let's play, saad nito. Lumakad na ang mga ito at nagsimula na silang maglaro. Aliw na aliw ang dalawa sa kakalaro nila ng mga games. Maya-maya ay sumali na din silang dalawa ni Eliana. Ang huli nilang nilaro ay ang basketball. Paramihan sila ng na-shoot na bola. Si Eliana at Harold ang magka-team at si Marco naman at si Emerald ang magka-team. Ang mga bata ang una na nag-shoot ng bola. Mas marami ang na-shoot na bola ni Harold kumpara kay Emerald kaya sunimangot ito.
Sunod ay silang dalawa ni Eliana lang sandali ay natapos na ang laro nila. Tumili sa saya si Emerald ng pagtali ng scores ay panalo sila. Ang saya-saya nito. Yehey, we won. Me and Daddy won, saad ni Emerald at niyakap ang ama. Masaya si Marco sa narinig niya na tinawag na siyang daddy ng anak. Niyakap niya din ito. Thank you Daddy, saad ni Emerald sa kanya. You're welcome my princess. Saad niya na medyo maluluhan na siya ay bumaling siya ng tingin sa kabilang direction. Nakita naman ni Eliana ang naging reaksyon ni Marco. Parang naiiyak din siya habang nakatingin sa mga ito. Habang si Harold naman ay tahimik lang na nakatingin sa kapatid at ama nila. Ilang sandali ay nagsalita na si Eliana. Okay, are you hungry guys? Tanong ni Eliana sa mga ito. Bumaling naman sa kanya ng tingin ang mag-ama niya. Yes po mommy, I want to eat na. Let's go. Kuya, we have to change the tickets for our prizes, aniya ni Emerald sa Kuya Harold nito. Okay, let's go, saad ni Harold sa kapatid. Hinatak na ito ni Emerald papunta sa counter. Naiwan naman si Eliana at Marco. Ellie, thank you dahil pumayag ka na sumama ako sa inyo ngayon. I am so happy lalo na at tinawag ako ni Emerald ng daddy, aniya ni Marco kay Eliana. Ngumiti naman si Eliana kay Marco. It's okay. I am happy na medyo okay na si Emerald sa iyo. Yeah, kinakausap na niya ako but Harold, sana maging okay na kami. Sama mapatawad na niya ako, aniya ni Marco kay Eliana. Huwag kang mag-alala at magiging okay din kayo. Trust me, I know Harold well, aniya ni Eliana kay Marco. Let's go at puntatan na natin sila sa counter. Iniaya ni Marco kay Eliana. Sabay na silang naglakad papunta sa counter. Ilang sandali ay natapos na sila doon. Bitbit na ni Marco ang malaking teddy bear na gusto ni Emerald sa mga prizes na nandoon. Ibinigay lahat ni Harold ang mga makuhang tickets para makuha ni Emerald ang gusto nito. Tuwang-tuwa ito dahil sa malaking teddy bear. Yehey, thank you kuya. You're the best, aniya ni Emerald at niyakap ang kapatid. You are always welcome princess. Saad naman ni Harold sa kapatid. Oh, ang sweet naman ng babies ko, saad ni Eliana at niyakap ang dalawang bata. Sali ako, saad ni Marco at niyakap ang mag-ina niya. Pagkatapos ng yakapan ay umalis na sila arcade at nagtungo na ng restaurant para kumain. Masaya silang nagsalo-salo sa mga pagkain. Ang dami ng mga kwento ni Emerald sa ama nito. Hindi talaga ito mauubusan ng kwarto. Habang si Harold naman ay nagmamasid ang ito. Pagkatapos nilang kumain ay umuwi na sila sa hotel. Nandoon na daw ang kuya niya at hinihintay sila na makauwi. Ilang minuto ang lumipas ay nakarating na sila sa hotel. Agad na silang pumanhik sa room nila. Pagkapasok nila ay nandoon ang kuya Alexander niya. Nakalabas na din ang mga mulita nila. Tito Papa, saad ng dalawang bata at agad na lumapit kay Alexander. Yamakap ang mga ito humalik sa pisngi. Hello kiddos, did you enjoy? Tanong ni Alexander sa mga bata. Yes po, we play po sa arcade. It was so fun, aniya ni Emerald. Okay, I can see na nag-enjoy kayo, saad ni Alexander sa mga ito. Bumaling naman si Alexander kay Eliana. Ellie, I need to go back. Kailangan na ako ng ate mo doon sa US. Hindi na kita masasamahan sa first day mo sa company. Si Kuya Lucas na lang ang sasama sa'yo na haharap sa mga board members. No worries, dahil tatawag ako through video call. I will be there, saad naman ni Alexander kay Eliana. Okay po, Kuya. I understand at kailangan ka ni ate doon. Is she giving na? Saad naman ni Eliana kay Alexander. Not really but medyo nakakaramdam na daw siya ng cramps. I need to go back now, saad naman ni Alexander kay Eliana. Okay, Kuya, take care and send my regards to ate. Also, update me kapag nanganak na si ate, aniya ni Eliana sa kapatid. Sure, princess. I'll go ahead. The plane is ready. Take care of yourself and the kids, saad ng kuya niya sa kanya. Bumaling ito kay Marco. Marco, please take care of them. Yung pinag-usapan natin, bili ni Alexander kay Marco. Yes, makakaasa ka, tugunan mo ni Marco kay Alexander. Bye Tito Papa.
I'm gonna miss you, Palm naman ni Emerald. I'm gonna miss you too, little princess. Goodbye, Tito Papa, saad naman ni Harold. Thanks young man, take care of your sister. Okay, aniya ni Alexander kay Harold. Sure po, sagot naman ni Harold. Pagkaalis ni Alexander ay umalis na din sila sa hotel. Hinatid sila ni Marco sa bahay nila. Hindi na din nagtagal si Marco doon dahil tumawag ang kuya nito. May importante daw itong sasabihin. Nagpahinga lang saglit sila Eliana at nagbiyahe sila patungo sa libingan ng mga magulang niya. Dadalawin niya ito at ipapakila ang mga anak niya. Mga bandang 4:15 na sila ng hapon pumunta para hindi na mainit. Pagkatapos bumisita nila Eliana sa puntod ng mga magulang niya ay umalis na sila agad at umuwi na. Hapon na kasi at medyo pagod na din siya at ganoon din ang mga bata. Pagkarating nila sa bahay nila ay nagulat siya dahil nandoon si Marco. Nagtungo muna kasi siya sa kusina upang kumuha sana ng maiinom pero dinatnan niya doon si Manang at si Marco. Nakasuot pa ito ng apron. Nagluluto at tinutulungan ni Manang. Oh, hiha, nandyan na pala kayo. Tinulungan ko na itong magluto dahil gusto niya daw siya ang maghanda ng dinner ninyo, saad ni Manang kay Eliana. Opo, Manang. Okay lang po, saad naman niya kay Manang. Sorry, hindi ako nakapagsabi na babalik ako dito at ipagluluto ko kayo, saad naman ni Marco sa kanya. It's okay, you do not have to worry, saad naman ni Eliana kay Marco. Where's the kids? Tanong naman ni Marco, kay Eliana. Oh, nasa kwarto nila sila. Nagbibihis na, siguro ang mga iyon, aniya naman ni Eliana kay Marco. Okay, tatapusin ko na itong niluluto namin for our dinner, saad naman ni Marcos sa kanya. Sige, you don't need help. Tanong naman ni Eliana sa kay Marco. It's okay, ayaw ko na mapagod ka. I can handle this, saad naman ni Marcos sa kanya. Okay, iinom lang ako ng tubig, aniya kay Marco. Akmang hahakbang na siya patungo sa ref upang kumuha sana ng tubig ay inunahan na siya ni Marco. Ako na, saad nito sa kanya. Nagsalin ito ng tubig sa baso at ibinigay ito sa kanya. Thank you, saad niya at ininom na ang tubig sa baso. You're welcome, saad ni Marco sa kanya. Pagkatapos niyang uminom ng tubig ay nagpaalam na muna siya na aakyat ng kwarto niya para makapagbihis na din. Aakyat na muna ako sa kwarto. Magpapalit lang ako ng damit, alam niya kay Marco. Si Marco na lang at siya ang nasa kusina. Nagpaalam kasi si Manang na magbabanyo muna ito. Okay, sabay na kayo nang nga na bumaba. Saktong pagbaba ninyo nakahain na pagkain natin, saad naman ni Marco sa kanya. Okay, saad niya naman kay Marco at umalis na ng kusina. Pumanhik na siya sa itis at nagtungo sa kwarto niya. Agad na siyang nagtungo ng banyo upang magbihis. Pagkatapos niyang nag-ayos ay pinuntahan niya ang mga bata sa kwarto ng mga ito. Kids, are you ready? Let's have a dinner na. Your dad is waiting downstairs. He cooks for us for our dinner, saad niya sa mga bata nang makapasok sa kwarto ng mga ito. Nasa vanity mirror si Emerald at nagsusuklay ng buhok nito, habang si Harold naman ay kakalabas lang ng banyo. Nakabihis na ang mga ito. Kasama ng mga ito ang mga yaya nila na nandoon sa walk-in closet ng kambal at nag-aayos ng mga gamit ng mga ito. Daddy is here, saad ni Emerald. Yes, your dad is here, saad naman niya sa anak. Okay, Mom, let's go na and I'm also hungry na, saad naman ni Emerald sa kanya. Okay, sige, Harold are you done? Saad naman niya sa anak. Yes po Mom, tipid na sagot nito sa kanya. Okay, saad niya sa anak. Mga ates, mamaya nyo natapusin yan. Mag-dinner muna tayo. Sabay na tayong mag-dinner lahat, saad naman niya sa mga yaya ng anak. Ay sige po ma'am, saad naman ng mga ito. Sabay na silang lumabas at pumunta sa dinner. Pagkapasok nila ay nandoon na si Manang at si Marco. Nakahanda at nakaayos na din ang mga pagkain sa mesa. Wow, the food is so yummy, saad naman ni Emerald na nakatingin sa mga pagkain sa mesa. May fried chicken, buttered shrimps, crabs and beef with broccoli. Okay, upo na kayo para makakain na tayo. Saad naman ni Eliana. Sabay-sabay na silang kumain lahat. Naging maayos naman ang hapunan nila. Masarap din naman pala itong si Marco magluto.
Pagkatapos nilang kumain ay sinamanang na ang nagligpit ng mga pinagkainan nila. Nasa sala sila ngayon nakaupo sa sofa. Si Harold ay umakyat sa itaas at magbabasa daw ito ng mga libro niya. Hinayaan na lang nila ang bata. Si Emerald ay katabi ni Marco at nakikipag-usap ito. Daddy, can you sleep here? Maya-maya ay tanong nito sa ama. Napalingon naman siya sa gawin ng mga ito dahil sa tanong ni Emerald sa ama. Natahimik naman si Marco sa tanong ng anak niya. Hindi niya alam ang sasabihin rito. Bumaling naman si Emerald sa ina niya. Mommy, can Daddy sleep here tonight? Aniya ni Emerald sa kanya. Baby, it's up to your dad if he wants to stay here for tonight. May guest room naman tayo. He can sleep there, saad ni Emerald sa anak niya. Yehey, Daddy sleep here tonight. Please, panipi, saad naman ni Emerald sa ama. Natulala naman si Marco sa sinabi ni Eliana. Masaya siya na pumayag ito na matulog siya rito ngayong gabi pero sana ay sa kwarto siya nito matulog. Okay princess, Daddy will sleep here tonight, saad naman ni Marco sa anak. May naisip siyang idea para makasama niya ang mag-ina niya na matulog tonight. Sasabihan niya ang anak sa plano niya mamaya. Sana ay pumayag ito sa naisip niyang plano. Yehey, I'm gonna tell Kuya, saad naman ni Emerald at umalis ito at umakyat sa itaas para puntahan ang kapatid nito. Naiwan naman silang dalawa sa sala. Ellie, thank you dahil pumayag ka na magstay ako tonight para makasama ko ang mga bata at ikaw, saad naman ni Marco kay Eliana. Okay lang naman, pero paano si Dustin? May kasama ba yung bata sa bahay mo? Saad naman ni Eliana kay Marco. Nasa mansion nila Mommy and Daddy si Dustin. No worries dahil naiintindihan naman niya at naipaliwanag ko naman sa kanya ang sitwasyon. Mabait na bata iyon, saad naman ni Marcos sa Eliana. Okay, pero natawagan mo pa rin baka na-miss ka ng bata. Lalo na hindi mo na siya nakakasama this past few days, saad naman Eliana kay Marco. Naaawa naman siya sa bata lalo pa at wala na itong ina at si Marco lang ang kinikilala nitong pamilya.